Kain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa. Ang Superman of Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anirize ka dahil sa tender juicy na jam mo pa. At siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo mga katropa? Takbo na sa Superman of Panteño Siniluan at bumili na, baka maabusan ka, katropa. Just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakayin. Representative. Opinion. Palawakin. Aksyonan. Kasama 0 dito na sa New Millennial 9 TV. Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalog ng mga residente ng bawat barangay.
Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Hanggang na po tayo. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba intin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner? Are you 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 a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kaganers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Ang oras sa udyat, alas 8:10 ng gabi, Philippine Standard Time. At sa inyo na po ang programang Dalo Barangay, siyempre dito lang sa Millennial Online TV, News and Updates. Siyempre po, Rosel Lopez pa rin at your service. Magandang gabi sa iyo, Luzon, Visayas, Mindanao, at magandang gabi sa iyo, Luz Biminda. Buti naman nakisama ka. Medyo po kasi kanina, medyo maganda ang ngiti, no, ng haring araw. At mainit actually. Mas maganda naman yung ganyan kaysa yung mga pagka umuulan. Ako, hirap kong kumilos. Hirap lumakad kung may lakad ka. Hindi katulad ng mainit, maaraw, okay lang. Kahit paano, pwede ka naman magpunta sa mall, magpa-aircon ka doon, di ba? O, di mainit. Okay, so mga kaibigan, magandang gabi sa inyo lahat, sa ating mga netizens, sa ating mga Dabber Cats. Siyempre, magandang gabi sa ating mga kabarangay. Good evening sa inyo. No? At siyempre sa ating mga kagunners ng One Gun Pilipinas, magandang gabi. Ha? Yung mga marites dyan, sa OGP, tumigil-tigil na kayo. Ha? Dahil walang manyanyari. Inggit lang yan. Dilipas din niya, inggit na yan. Kaya manahimik na kayo. Oo. At magandang gabi rin sa ating mga tropa pips. No? Unang-una sa aking monitor, yung aking kabatsmate, naku, si Doris Santos de Guzman. Ito po yung kapatid ng isang tropa nating Pulis Malabon din, no? Na si, ano ba pangalan ng mo, mate, ng kapatid mo? Yung bunso nyo, kalimutan ko na first name niya kasi. Tagal na kaming di nagkakakita at nagkakausap Oo, pero nagkakasama kami sa Malabon. Oo, nung ako'y nag-iikot pat nagro-rubing. Oo. At yun nga mga kaibigan, mamaya ngayong oras na ito, mamaya itutungay natin sa inyo yung pong, ito mga taga Malabon, no, partikular. Meron hong tatakbo sa Malabon na hindi naman hong residente ng Malabon, no? Pwede ba yun? Palagay ko hindi, ayon sa COMELEC. Pero, ginagawa kasi ho ng iba. Halimbawa, ako'y taga Lalawigan. Pumunta ako ng Maynila. Kailangan tumira muna ako doon mga 6 months. Noon magpaparehistro ko.
ayun, pwede na akong maging botante at pwede na rin akong tumakbo doon bilang politiko. Meron nung isang vlogger, no, na sinasabing hindi naman residente ng lungsod ng Malabon, yun nga ho, tulad na sinabi natin sa inyo, tatakbo ho sa lungsod ng Malabon bilang konsyal. Isipin nyo, konsyal ng Malabon, ha? Hindi man lang tumakbo ng halimbawa, kagawad man lang ng barangay, no? Bakit? Papayagan kaya ng ano yun? Ng ating COMELEC? Wala natin kung pinayagan, pero ang alam natin ay hindi ho pinayagan ng COMELEC na siya'y tumakbo bilang konsehal ng Malabon, no? Nadikit ho kasi at para sumuporta yata kay dating Vice Mayor at ngayon tumatakbo pong Congressman Bernard Ninong de la Cruz, no? Ngayon tatakbo na. So panoorin natin yung konting pahapyaw na video, no, nito si Moy Palaboy, no? Baka kilala nyo to, vlogger daw ito. Panoorin natin, no? Ito yung pong kanyang itsura, no, para makita ng mga residente ng Malabon. Ako hindi ko nakikita sa Malabon to ito po. Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. OMG! Komedyante sa politika? Sa darating na eleksyon, isang pangalang kilalang-kilala sa social media ang tatakbo sa sangguniang panglungsod ng Malabon. Kilala siya bilang si Moy Palaboy o James Ronald Macasero. Pero teka, puissance candidate nga ba siya? Ayon sa COMELEC certification, wala siyang record bilang rehistradong botante sa Malabon. Isang malaking red flag ito. Lalo na't nakalista siya bilang residente ng Pasay. Lalo sa mga post niya sa Facebook o address niya sa Facebook. Ang mas nakakapagtaka, makaraang ikampanya si Ninong de la Cruz. Sasama siya sa ticket ni Representative J. Lacson Noel, Vice Mayor candidate Angelica de la Cruz, at Kong Bem Noel. Kahit alam nilang na disqualify na siya sa pagrehistro. Posible kaya maging hadlang ito sa integridad ng eleksyon? Mga ka-trending, tutok lang sa mga susunod na balita. Abangan ang mga kaganapan sa darating na eleksyon. Yan po nakikita nyo naman mga kaibigan ay yan po, no, yung pong cemetery po, no, sa lungsod ng Malabon, no? Ito po yung public cemetery noon, no? Ito po yung public cemetery yan po sa lungsod ng Malabon, kung saan nga po ay yan, marami hong nagka-problema ko dyan actually, no? Merong yan ay giniba at sila parang semi-private, sabi nga nila parang semi-private po yan, ay talaga naman hong nako, marami hong nalumbay, no, na mga mahal nila sa buhay na talaga namang nagulat dahil nga hindi nila inaakalang ganun ho ang mangyayari, no, doon po sa cemetery na yan. At dahil nga po marami hong pinalipat na ano dyan na mga bangkay. Dati ho kasi ito po ho yan, marami hong mga bangkay dyan na nagkaproblema ho noon, no? Na talaga naman na yung mga mahal sa buhay biglang paaalisin, no? Pero pag makikita kayo dyan yung mga gumuhong mga nicho, no? Napaka para sa atin ho, no? Yung ating mga mahal sa buhay mahirap po, no? Talaga namang wala tayong magagawa. Yun po ay yun. Ayan.
medyo so yun mga kaibigan, tulad nga na sinabi namin sa inyo, yan po ay maraming naging problema noon yung Tugatog Cemetery na yan, no? Na talaga namang ewan, bakit nagkaganon, no? Bakit kinakailangan isa pribado, bakit kinakailangan di ba? Hindi naman kinakailangan sa pribado yun dahil yun ang public cemetery, no? Bakit kaya ginawang semi-private, no? Yun ang pagkakali natin dahil noon po meron tayo pang isang kababayan natin sa Malabo na lumapit sa atin dahil may problema yung kanilang magulang doon po nakahimlay, no? Yun nga, at kinakailangan naalisin na, pero noon po talagang mahirap hindi mo nila agad maalis. Yung iba naman willing naman ialis o ilipat, yung iba naman pwede yung mag-stay. Yun ang sabi nila, yun na hindi natin malaman bakit nagkagano, ba't kinakailangan pang gawin yung ganun, samantalang nandun naman diba? Nakalibing na naman doon yung yung kanilang bakit gano'n pa ang ginawa. So maraming problema dyan, kaya sabi natin bakit nagkagano, wala tayo magagawa, talagang gano'n pero ngayon nga medyo magbubukas na yata actually parang nagkaroon na yata ng pinasinayaan yung pagbubukas ng cemetery na yan, no? Hindi natin alam kung kailan talaga yung kanyang fully operation nung nasabing sementeryo. Pero sa totoo lang maraming naging problema yan noon dahil ako po'y testigo, dahil ako po'y nilapitan din ng isa nating katropa na nakahimlay nga dyan yung kanilang mga sabihin. Alam po, paano na naging status yan dahil after doon hindi na natin nasubaybayan yan, no? Pero ngayon parang narinig ko sisimulan na ho yata ulit ang operation ng nasabing libingan. Ayun po. Oo. So yun pong ating mga kababayan dyan sa Malabon, particular yung mga nakahimlay dyan po sa Tugatog Cemetery na semi-private nga kung may problema po, pwede kayo lumapit sa ating news online, Millennial Online News, Online TV News and Updates, at pwede rin natin idulog kina Malabon City Mayor Jeannie Sandoval, no? Kung ano man ang iyong pang magiging problema dyan. Okay? So yun mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Oras natin abay alas 8:22 na po ng gabi, Philippine Standard Time, no? At talaga naman nanonood din pala sa atin si Kuya Teng Diaz, no, ng Tagalag dyan sa Valenzuela, na at yun, isa natin sa aspirant sa ating CLR 45 Media Riders Eagles Club. Ayan, at syempre yung iba pa nating mga member aspirant, no, sina Kuya Angelo Macaraig, ang ating magiging Kuya Vice, at syempre sina Kuya Cesario, sina Kuya Peter Granada at ang mga tropa niya, sina Kuya Clyde, sina Kuya Michael, sina Kuya Gino, RJ at iba pa, no? At siyempre sina Ate Gina Mapin ng DWWW at sino pa ba? Sino pa ba? Hindi ko na maano yung iba, no? Basta lahat po ng aspirant ng Media Riders Eagles Club, magandang gabi sa inyo. Okay, so mga kaibigan, at yun, sunod na natin kaagad, huwag na natin patagalin, ano? Sunod na natin yung napanood nyo na, yung si Moy Moy Palaboy, at sunod na natin yung ginawa pong kapihan sa Senado kung saan naging bisita po doon si Senator Amy Marcos. Siyempre, pinag-usapan din dyan yung mga problema ng ating mga magsasaka, etc. at iba pa, no? So mga kaibigan, pwede kayong mag-inyong komento sa ating live chat box at pwede natin iparating sa kinauukulan. Narito po. Let us all welcome Senator Amy Marcos. Hi ma'am, magandang umaga po. Yes, magandang umaga sa inyong lahat. Nako, kayo na lang at tayo na lang ang tao dito sa Senado. Kumusta na? Eto ho, lagi ding busy. Before we talk about some political and other controversial issues, yung munang isapin na malapit sa sikmura na ating mga
agricultural co-ops, tulungan natin. Kasi ito ay isang pamalo. So, yun yung sinasabi ko. At nakita ko nga sa dyaryo, first time na naman na hinatol ang Pilipinas na bilang isa sa pinaka-food poor, most high risk sa food vulnerability. Lumabas na naman. At sa kasamaang palad na samahan pa yung balitang yan sa pagtataas ng crudo or ng diesel na siyang ginagamit sa pangingisda at sa pagsasaka ng halos 3 piso kada litro. Ang taas nasa 265, 285 kahapon o nung Martes ba yun. Kaya't hindi maganda yung ating hinaharap sa agrikultura, kailangan tutukan ng puspusan. So, ma'am, yung bill na yun ba, dahil yung concern nyo, baka dumating sa punto na maging dependent tayo sa imported na pagkain kung hindi na may encourage yung marami nating kababayan na magsaka? Yes, kapag hindi kumikita ang agrikultura. Nakita rin natin last week, nakaka-alarma. Maganda sana yung overall na viewpoint na yung unemployment nasa 4% na lamang. So maganda yun. Pero nakita rin natin dun sa same report, almost 2 million, 1.7 million farmers have left the countryside, have abandoned their farms, and have determined to undertake other activities. Kasi nga hindi kumikita. So nakaka-alarma yun at syempre katabi nun yung underemployment. Ngunit kapag nasa 206 billion ang social protection. Nung dumating naman si Senator Ralph Recto sa kanyang macroeconomic presentation, mahigit 560 billion ang sinasabi niya. Kaya kung ganyang kalalaki ang binibigay natin sa outright ayuda, ano ba naman na magbigay ng konting tulong sa mga magsasaka na nagtatrabaho? Kaya't yun ang sinasabi ko, i-convert natin yung iba dyan sa sahod, sa sweldo, na may dignidad, may konting respeto naman tayo sa mga nagsasaka. So, paano magiging qualified ang isang magsasaka? Lahat po ba i-cover? Yung mga marginal farmers ang tinitingnan natin, higit sa lahat yung mga mangingisda. Sa klima ngayon, halos buwan-buwan, sinasabi nila, bawal magpalaot, hindi pwede lumabas, may gale force wind, at paano naman yan? Tapos sasabihin pa natin na tayo ay overfished. So, napakarami talagang problema sa agrikultura. Ma'am, sinasabi, ang Philippines is expected to import more rice this year and next year. Kaya we remained as the world's top na statistika na ang average ng farmers ngayon natin ay 58 years old. Sa taong 2030, malapit-lapit na yan, wala na tayong kakainin kundi imported pagkat wala nang nagtatanim. Nakakapangamba talaga yan. Kaya kinakailangan kumikita ang mga bukid at makita ng ating kabataan na sulit pa rin maging magsasaka. Hindi katulad ng nakikita nila sa mga lolo nila, yung mga tatay nila, na kayod ng kayod, wala na halos kinikita. So itong Young Farmers Challenge, nasimulan ko about 5 years ago, ngayon umpisa na naman tayo, pinalawak na natin yan, 18 to 30 years old, mahigit siguro aabot na ng 3,000 na young farmers ang bumalik sa bukid dahil dyan. Tulungan pa rin natin yung startup nila, dagdagan pa natin para mag-upscale. Kasi yung iba sa kanila nag-e-export na ng kape, nag-e-export ng vanilla, kung ano-ano na ang in-export nila. At mukhang masaya rin magkaroon ng intercollegiate, yung laban-laban yung agricultural colleges para masaya. Competition, school-based, kasi by team. At business development assistance. Kasi kung minsan, kinakailangan ng mentoring yung mga malalaking korporasyon, yung mga San Miguel, yung mga Robinson, lahat ng nasa food business, sana mag-mentor din sila sa ating kabataan. Okay, Mean? Related question? Okay. Ma'am, clarify ko lang po. Sino-sinong farmers yung makakatanggap ng stipend? Kunyari, farmer has his own land. Pwede pa siya may stipend o dapat yung nangangamuhan lang? Well, tinitingnan net specifically for farmers. Hindi lang yung one-shot deal. Ano ba na yung 3,000? Talagang kulang na kulang yun.
Sorry. So, yung amount ng stipend... Na-compute ko na yan eh. May graph ako dyan. Hindi ko lang dala. Pero makipapakita ko sa inyo na kakayanin yan sa loob ng ating social protection programs. Ang laki na kasi eh. Lumobo na sa 206 ayon sa ating Pangulo, ayon sa Secretary of Finance, higit pa sa 560 billion. Kaya para sa akin, ano ba naman i-convert yung iba doon sa isang sistema, isang makatarungan at naaasahang sahod. Kahit hindi sahod na buong minimum wage, kundi yung sustento, subsidy, para lang manatili sa mga farm. Nakita natin this thing works, this setup works in Japan, in the US, and rather than one dole out, I think it's much more preferable that we give a very small base stipend to at least allow them to remain in farming. How much are we looking at now Per farmer, I didn't bring today the computation, but I'm happy to share it with you. Alvin, baka Okay, Mav. Papakita ko sa Pacific, di ba? Yan yung mga Region 5, Region 8, talagang tagilid ng mga kabuhayan yan. So, ma'am, dapat mag-register sila? Well, right now we have that RSBA, right? With the DA, with the Department of Agriculture, namimigay sila. Pero alam natin na kung minsan, one-shot deal lang talaga. Wag na nating i-one-shot para klaro na. Parang 4-piece. Di ba yung 4-piece, kahit papano, maayos siya. Kasi yung listahan, andyan, maliwanag. Hindi yung ganito na lagi lang sinasabi, ako, nung nagdeklara ako, nalalabanan si Mayor, tinanggal lahat ng AX ko. Di ba? Narinig natin yun sa hearing ng DSWD. Isipin nyo, pati yung VP natin, dumadaing lahat ng hinihingi niyang financial assistance. Hindi naman binibigyan. Kaya't alam natin, nangyayari ito hindi lamang sa barangay, hindi lamang sa lokal, kundi sa national, sa mga senador na umaangal, pati na nga yung VP. Anong assurance na hindi mangyayari dyan sa implementation ng panukalang batas ni ma'am? Well, tignan natin. Pero mas maigi to kasi hindi yung madalian, huy, may pera, dali, bigyan natin. Hindi ganon. Talagang may assessment na maayos, tapos susweldohan yan, kahit bahagya lang, kahit konting-konti, at least may cushion. Kumbaga, may maaasahan. Ma'am, anong agency po tinitingnan nyo na magandang mag-implement? Parang DA ang sinulat ko. DA at saka, syempre, yung DAR. Importante yung DAR kasi pwede nila ikumpune yung agrarian reform beneficiaries. Importante yun eh. Kasi, kaya nga ako tatakbo muli dahil bitin, hindi lang ayuda, kundi sahod. Paano ibibigay yung sahod, ma'am? Well, buwanan. Exactly like sahod. Kasi wala naman silang opisina. Saan sila pupunta para kuhanin? Kaya nga, ayan mga mechanics na gagawin na natin. Kung nabibigay yung ayuda na ratsyada at hindi alam ang listahan, ito pa kaya na may maayos na listahan, talagang verify, kinonfirm pala. Ko, kayang-kaya to. So, pinag-uusapan natin, baka yung land bank, at hindi ko alam kung makakapag-kausap sila ng iba pang mga payment portals at payment agencies. Pagkat, ang problema na naman dyan, pag ATM, payment portal, mga land bank, dapat walang awas. Yun ang problema. Kasi kahit 50 pesos, malaking bagay na yan eh. Na-mention nyo, ma'am, kanina yung tungkol sa reklamo ng Office of the Vice President, yung parang hindi ibinibigay yung mga nire-refer for ayuda. So, satisfied ba kayo doon sa naging explanation ni DSWD Secretary? So, may commitment. Alam naman natin, miski sa Senado, ang dami rin nakapila rito for medical assistance, kung ano-anong assistance. Hindi mo talaga maiwasan, mahirap ang panahon eh. Okay, JC. Ma'am, good morning po. Related lang po dyan sa ayuda po. Sumagot po yung Office of the Vice President po regarding po dyan. Sabi, ay, ganon.
misleading daw po at hindi daw po totoo yung sinabi ni Gatchalian. And then ready daw po sila maglabas ng umanom ng dokumento para patunayan daw po sila maglabas ng umanom ng dokumento para patunayan daw po yung sa... mabuti yan para magkaklaruhan. Kasi hindi naman ang VP lamang nagre-reklamo. Nakita naman natin noon, nung Lunes, si Congressman Olaso umiiyak na sa inis Galit na. At saka ako, marami akong natuklasan sa Surigao del Norte, nangyari yan sa North Cotabato. Tapos yung iba't iba pang project na biglang nakakansela, na wala naman notice, wala namang pinagsabi na i-confirm pa daw yung listahan. Marami talagang reklamo. So, aminin natin. Tapos yung kababalaghan pa na ayun nga, yung Bulacan, Pampanga, halos malunod yung tinatawag natin, yung Rizal, nung ikalawang bagyo. Abay, ilang beses na binagsakan ng bagyo, wala namang ayuda, puros food pack, dinadaing ng mga tao. Ano ba, sana yung cash? Kasi kailangan namin mag-ayos ng bahay. Samantalang may ibang probinsya, alam naman natin, at narinig na bilyon-bilyon ng pinapakawalan. Wala naman ni isang disaster doon. Nagtataka pati yung mga tao roon kung bakit bigla silang binibigyan ng tigti 10,000. Nalabis-labis kung tutuusin sa pangkaraniwan 3,000 na ayuda. Ma'am, sabi ni Secretary Rex, wala daw silang tinatanggihan na assistance, yung hiling ng OVP. Pero sabi naman ng OVP, misleading daw. Ano yung nakikita niyong parang lapses I think dito, ang mahalaga rito, abangan natin yung report ni Secretary Rex at saka itabi natin doon sa iba't iba pang reklamo at tsaka natin maintindihan. So sa tingin niyo ba, nakita niyo na parang napupolitika talaga yung... Pero para sa akin, totoo naman na talagang biglaan. Kaya nga, ang proposal ko, katulad ng 4Ps, gumawa na tayo ng listahan talaga ng mga hard hit industries, katulad ng mga TODA, ang lupit, di ba, nga lockdown, talagang hirap. So, hard hit yan. Hard hit rin ang market vendor. At wala naman silang paninda na mura-mura. They cannot pass on the entire increase and inflationary cost to their customers. Otherwise, no one would buy. So, may mga hard hit sectors talaga na maaari talaga nating tulungan pa rin. Ma'am, kung totoo yung reklamo ni BP Sara, sa tingin niyo naman, walang kinalaman yung Malacanang. Hindi naman ganun si PBBM. Hindi ko alam. Wala ko alam kasi very speculative yung tanong. Kailangan makita natin kung anong linalaman ng kanilang investigasyon. May report daw sila. At ganun din yung report rin ng ating OVP. So ma'am, yung proposed budget ng DSWD, you will make sure na walang may insert kagaya ng AKAP this year? Nagda-draft nga ako ng love letter ngayon tungkol sa proseso ng BICAM. Kasi masyado kong pinersonal yung mga pinuslit dyan sa BICAM. Kung bakit naman yung subcommittee talaga na hawak ko, yung subcommittee ay talagang nasingitan ng kung ano-ano noong 2024. Mas parang feeling ko, ako talagang pinersonal Kasi kung bakit naman yung COMELEC, biglang nagkaroon ng 12 billion. 12 billion para sa PI, sa People's Initiative. Sabi ko, ba't ganun? Samantalang yung sangkatutak na request ng COMELEC, tungkol sa opisina nila, tapos yung mga sahod ng mga tauhan nila na hanggang ngayon hindi pa nare-regularize, yun yung mga request at saka ngayon, gagawan namin ng paraan kung paano ibibigay yan. Bakit ganon? Walang ganon, di ba? Wala naman tayo naririnig na gayon. Nagulat lang tayo. Hindi natin pinagkakaitan ang tulong o ayuda sa sino man. Pero isaayos natin para makatarungan at yung tunay na nangangailangan ang siyang mabibigyan. Hindi yung kung sino-sino na lamang na may palakasan pa raw. Ma'am, ano yung love letter na yan? Hindi, nagla-love letter ako sa BICAM kasi nga ayoko na maulit. So, sinasabi ko nga kung maaari, yung proseso ng BICAM, baguhin natin. Medyo ganda naman natin ng konti. Transparency and accountability naman ng konti. Unang-una, maaga pa sana, mag-usap-usap na yung mga subcommittee heads ng House at ng Senado. Wala tayong gulatan, ano? Mas maaga, dapat mag-usap na tayo kung talagang kailangan.
Ano ba naman, nakakaintindihan naman. Ako, ang tagal ko sa house kaya. Ako yung overstaying sa house. Sa 12 years ako sa house. Pinakamatagal yata ako dun eh. Naintindihan ko maigi ang mga local and district concerns. So, papayag naman tayo dyan, magkaintindihan. So, walang gulatan. Ikalawa, maliban pa sa yung mga vice chair, magtipon-tipon at alamin kung ano talaga yung mga pagbabago na i-finalize. I think the other thing is, kung maari, yung LBRMO, yung Hindi, binubuo ko pa. Oo, yes, sa dalawa. Siyempre, dapat igalang yung dalawa. Sila yung mga bossing namin sa larangan ng budget. At kailangan natin ng pagbabago sa BICAM procedure. Okay, Robert Manon. Ma'am, dugtong lang dun sa BICAM na binabanggit ninyo. May proposal na para mas maging transparent, buksan sa public yung sinasagawang BICAM, i-live stream yung the whole process hanggang sa matapos. Your opinion on that, ma'am? Well, alam ko marami sa aking kasamahan ayaw niyan. Ako, para sa akin, bakit hindi? Total, yung mga subcommittee hearings naka-live stream, ganun din yung plenaryo. Ano ba naman, tuloy-tuloy na hanggang sa BICAM. Sa akin, walang problema. Okay lang yon. Pero alam ko, maraming nag-o-object at sabi niya, unang memo. Yeah. Magkano yung budget nila? Hindi, kasi ang iniisip natin, katulad ng, ang iniisip ko, ang pinopropose ko, di ba katulad ng 4-piece, noong nag-umpisa ang Pantawid Pamilya, noong 2007, may maliit lang na grupo. Nag-start sa maliit, nag-pilot project. So, pwede tayo mag-pilot kung anong kakayanin, i-convert. Kasi, kung tutuusin, kahit ibigay itong pinapa-expand ko nga yung 4-piece di ba? Para nakikita ko, halimbawa, yung ating mga bedridden seniors. Pinangungunahan ko na kasi sabi ko nga masyadong personal yung nangyari sa akin. Nung nakaraang taon talagang minasama ko ng todo-todo. Kaya ayaw niyo na maulit yun, ma'am? Ayoko na maulit. Lungkot-lungkot ko dun sa nangyari. Anyway, other issue, ma'am. Alam ko malapit ho kayo kay Senator Bato de la Rosa and Senator Bongo dahil kayong sabay-sabay nung pumasok dito sa Senate. Any comment on the serious allegations doon sa House Quad Committee against Senator Bato, Senator Bongo, and former President Rodrigo Duterte? Sa totoo lang, hindi natin mapagkakaila na napakahalaga ng mga ibinunyag sa Quadcom. So there's very valuable testimony there, and even if aspersions have been cast on the credibility of former detainee holding said dapat nagpropose nga na magkaroon ng Senate investigation
kinakabahan ako na masabihan na self-serving. Tapos mag-uumpugan lang kami ng ulo ng Congress. Ang akin kasi, maliwanag dapat na yung hatian ng trabaho ng tatlong sangay ng ating pamahalaan. Ang maganda siguro, palibasa marami na tayong nasakop ng mga katibayan, dali na natin sa korte kapag sapat na. Let's bring it to court so that hindi masabihan that it is partisan or self-serve. Perhaps also it's time that the DOJ be ordered to file charges as necessary. Ngayon, yung papel namin as legislators, ang nakikita ko, unang-una, balikan yung PNP ba sa definisyon ng OMOE. Yung incentives, rewards. For information, alam ko, pasok yan. Kami nga noon, meron akong anti-private army campaign nung gobernador ako. Nakasulat talaga. Naka-line item talaga. Eto, premyo sa magbibigay ng impormasyon. Talagang nakalinya yun sa budget namin na maliwanag para walang sikreto, walang napapabulaanan at klaro. So, eto, yun lang naiisip ko kasi maliwanag sa akin ang papel ko eh. 'Di ba? Mambabatas tayo eh. Hindi naman ako maghuhusga. So ma'am, before Mayan, sabi niyo baka maging self-serving. So hindi, yun ang akusasyon, ano? Di ko naman sinasabi na yun ang mangyayari. Kaya lang, sinuntagal-tagal na nito, ang bagal-bagal. Yun na nga yung dinadaing natin eh, na sana kung may mga pulis, may mga general, may mga opisyal na talagang nagsala cases, file them as quickly as possible and make certain that we have swift justice finally. So ma'am, sabi niyo nga, may mga ilang program na talagang may reward system, pero acceptable ba na magkaroon ng reward? Ayun naman, ibang level naman yon. Yung pag nakapatay ng drug suspect, yun hindi na acceptable yun, ma'am, di ba? Syempre naman, ibang usapan naman yun. Yung mga witness protection program, yung rewards for information and informants, with all of these things are well recognized, but clearly, murder is not one of them. Ano na nakikita niyo, ma'am, dun sa direction ng Quadcom committee hearing? Hindi na ba malinaw yung direction na talagang... Hindi. Ang maganda naman yung Quadcom hearings, nakita natin, ang dami nilang nailabas na mga ebidensya. So, palagay ko, ang tanong ko na lang at this point, bilang mambabatas, sila at kami, ano ang next step? What is the legislation that we have in mind? I had certain suggestions, yun nga, the PNP modernization. Are we intent on limiting the alleged sources of these funds? Ma'am, so you see no need para dalhin pa sa Senado yung investigasyon ng EJK sa war on drugs? Kasi sabi ni Senator Bato, for checks and balances daw, kasi parang isang side lang yung lumalabas sa Quadcom. Talagang swift justice, kasi masyado nang matagal itong mga kasong to.
Sabi niyo po, ma'am, kanina, a great deal of evidence has already come forward from the Quad Committee. Oo so, naman. you can say, are you saying, pwede nang dalhin sa korte right now? Palagay ko, DOJ is competent at this point to make a case with the help of CIDG, with the help of the NBI. Perhaps prosecution is in order. Ang tagal na eh. So, ma'am, At alam na naman natin So, mukhang yung pinopropose na hearing ni Senator Bato para masagot nila dahil ayaw naman nilang humarap doon sa House Quad Committee. So, magandang venue ba talaga yung Senate hearing para dito nila sagutin lahat yung allegations against them? O sa tingin nyo sa judiciary? I'm not in the business of passing judgment saying and finger pointing. Any related question? Okay, about politics na ma'am, paano mo i-handle ang iyong campaign considering na nag-decide ka nga na huwag sumama doon sa alyansa ng bagong Pilipinas? Hindi ko pa alam. The short answer is, it's going to be a work in progress at eto nga, sa ngayon, ang alam ko, umaasa po ako sa lokal at hindi naman ako nawalan ng partida. NP pa rin ako. Hindi naman ako nag-resign sa pagiging national. Maria. Si Pia. Oo, ako, si Camille at si Pia. Pero yung dalawa, talagang kasama sila doon sa administration na slate. Yes, yun ang pagkaintindi ko. Pero open ka, ma'am, na minsan sumama sa kampanya ng alyansa? Alam mo, depende sa lokal. Minsan naiilang ako. Mas mahirap talaga yung sa lokal. Kasi 5 yung partido sa alyansang yan. Tapos may 3 yata doon sa iba pang mga alyansa. Ang problema, sa lokal, palit din ako. Pero ma'am, highly magdidepend ka ba sa social media o yung traditional pa rin na... Alam mo, pinag-uusapan nga namin yan kung ano ang klase ng kampanya. Kasi napansin ko, sa maraming lugar, ang ating kabataan tinatamad ng sumali sa mga rally, kahit pa binibigyan ng sasakyan, kahit pang talagang may pagkain at komportable, mas hilig pa nila manood na lang ng social media. Siguro dahil dito, marami ring artistang tumakbo. Ayan, di natin maiwasan. Takbo ng takbo, yan ang ating batas Lahat pwedeng tumakbo. Pero may karapatan rin naman tayo sa mga gusto natin, sa hindi natin gusto, na tumakbo rin, papalayo. Effective ba, ma'am, yung mga ginagawa nyo? Di ba nakita ko sumasayaw kayo with some mga taga-show? Wala, kalokohan lang, walang magawa. Pan-relax sa Senate media. Ganon. Anyway, ma'am, kay Nim Farabelo, bilang chair na hearing tungkol sa issue sa Miro. So mukhang yung 2 local partners at saka yung Miro managed to produce 20 billion, which is over and above the contract price of 17.88 billion. I understand that the COMELEC deems this sufficient and in fact in excess of the actual contract price. 10% higher is the credit line. So the individual companies are under contract as a joint venture and solidarily liable. So kahit mawala yung joint venture dahil isang partido ay
lumabas, the COMELEC can continue to enforce the contract against any and all of the companies forming the joint venture. This is my understanding. I haven't spoken to any of them personally, but this is what I gathered from the latest news as well as the resolution of COMELEC. So right now, wala kayong nakikita na pangangailangan na magsagawa ng... Mukhang tuloy-tuloy naman sila at may kakayahan naman. May credit line nga ng 20 billion, lampas-lampas nung kinakailangan para sa kontrata. So, sa palagay ko, hindi tayo magkaka-issue dyan. Anyway, ma'am, yung grupo ho ni na dating ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio, lumapit ho sila sa High Tribunal. Sinasabi nila na si Finance Secretary Ralph Recto has committed technical... Akin, ang saligang batas, linilimitahan yung kapangyarihan na yan sa Presidente, sa SP, sa Speaker, sa Chief Justice, and the heads of the Constitutional Commissions. Pwede sila mag-augment ng any item in the GAA for the respective offices from savings. Pero wala naman dun sa listahan na yung PhilHealth. Ikalawa, doon sa special provision of the unprogrammed appropriations, ang sabi, pwedeng i-avail kapag may fund balance or remainder resulting from the reduction of reserve funds, taking into account the disbursement of reserve funds, taking into account the disbursements of prior years. Ibig sabihin, ang dami-dami pang utang, ang dami-dami pang nangangailangan, ang dami pang nakapila sa PhilHealth, paano masasabi na may savings or reserve funds or excess or kung ano-ano pang extra funds? Wala namang excess doon. Ikatlo, ang liwa-liwanag para sa akin, doon sa Universal Healthcare Law, the excess of the PhilHealth reserve funds will be used only, eto na, for the program's benefits, to increase the benefits and to decrease the amount of the members' contributions. So, hindi pwede siyang galawin. Kapag napasok na yan sa PhilHealth, kahit ang gobyerno pa ang nagbayad para sa unemployed at iba pang nangangailangan, pag napasok yung pera sa PhilHealth, parang SSS, ng isip. Pero yan ang pwede nilang gawin sa perang yan, sa 90 billion na yan. Hindi nila pwedeng lipat-lipatin yan. So clearly may violations, man. Palagay ko, may problema talaga. Para sa akin, sa pagkaintindi ko, to my limited knowledge, clearly Justice Carpio and the rest who have filed cases probably have studied the matter in greater detail. But on its face, from what I know, it's apparent to me that this is a wrongful transfer. Isa ho sa mga prayer nila, ideklarang unconstitutional yung provision sa 2024 General Appropriations Act na nag-authorize nung transfer. Sino ba nagpalagay nung provision na yun? Yes, isa pang malaking tanong yan, yung special provision on unprogrammed. Kasi naging isang, ano ba tawag dyan, parang naging alamat na yung unprogrammed sa ating sa GAA natin. Hindi natin maintindihan kung paano binagsak, pati yung mga foreign assisted projects, ginawang zero. At lahat ng pera, yung counterpart natin, linagay sa clear. No portion of the reserve fund or income, duda ako. So kung violation ng UHC law, may mananagot from PhilHealth, and pwede pong maibalik, ma'am, kaya yan, yung na-transfer na funds? Yun ang malaking problema yan kasi hindi po pwede yan. At siguro tama nga yung special provision na yan, balikan din natin yung sa unprogrammed. Kasi ang alam ko, hindi naman pwedeng ibagsak ang mahalagang flagship project, diyan na lamang ala chamba sa ating unprogrammed. Lumobo yung ating unprogrammed, nakakagulat nga eh. Ma'am, may patanong pa lang din dito si Nympha. Magiging issue daw kaya pagdating sa BICAM yung OVP budget? Ipapabalik niya ba yung kinaltas ng House sa OVP budget? Wala, hindi pa napapag-usapan ng mga senador. We're in recess now. Maraming nagbiyahe, wala rito. Hindi pa kami nagkakaukus tungkol dyan. Pero sana, sa lalong madaling panahon, isipan namin kung anong gagawin dyan. Obviously, it's very, very controversial. On a more personal note,
Ayoko kasi yung kinukuyog o binubuli. Naranasan ng aking pamilya ng tama lang. Kung mali, sitahin natin. Kung tama, tama. Pero yung kuyog at yung pambubuli, hindi okay yun. Mm-hmm. So, ma'am, how's your relationship with VP Sara right now? Well, VP Sara, as we all know, is taking a very low profile. Umiiwas muna at nananahimik, nag-iisip-isip, nagmumuni-muni, at mabuti naman. Siyempre. Kasi di ba recently nasabi ni Presidente Marcos na parang... Alam mo, lagi namin sinasabi. Tapos magpupugunero ka pa doon sa isa para lumubha ng lumabha at lumiyab ng lumiyab yung away nila. Pambira naman. Di ko gawain yun. Hayaan mo na sila. Kayang-kaya nilang sagutin yan. Si VP pa. Laging handa yan sa anumang laban sa sabak nun. RG, do you have any question? And mabalikan ko lang yung sa ICC, di ba ang stand ng Malacanang, hindi nila isasubmit sa ICC kung ano man yung mga nagagather ng Quadcom Committee na bago na nakailang beses na tayo, maliwanag ang Pangulo. Kailanman hindi tayo babalik dyan at hindi tayo sasailalim dyan kasi may soberanya tayo, igalang nila. O yun, maliwanag ang Pangulo. Pero minsan, yung DOJ, iba yung sagot. Sabi nila, magko-cooperate daw sa investigasyon. Sabi nung iba, papapasukin daw at papa-interview yung mga testigo. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Magpakatotoo ka, sister. Ano na talaga? Pero dapat ba na sabihan ng Presidente kung yun ang stand ng Malacanang? Ang liwanag naman ng Pangulo, konting respeto naman sa ating Pangulo. At sumunod naman sila. Okay, Mean. Yes, I actually hear that for the first time now. Hindi pa napapag-usapan and I'll need to understand exactly how that will work. Pero ma'am, yung plano ni Senator De La Rosa na moto proprio, allowed pa ba siya? Di ba nagkaroon na ng agreement sa plenary na tanging Blue Ribbon Committee ang pwedeng mag-moto proprio yun investigation? Yun ang nakatanda sa ating mga rules. Pero kung mag-file ng resolution, I have no idea. I think that's entirely speculative. I have to figure out if it's actually going to happen and how it will be conducted, if at all. Thank you, ma'am. Okay. On that note, any other gusto niyo pa idagdag, ma'am? Wala na? Ano pa ba? Ilan na bang senador ang tatakbo? Ay, yung natira. Marami po. Oo. Ilan yung natira? 184 na ng balota. Pero ma'am, sa tingin nyo, naaabuso na itong party list system? Re-electionist ako, hindi ninyo dapat talagang tungkol dyan. Hindi, I've had, having said that, I've actually conducted several hearings on the party list. And if I'm not mistaken, we had a committee report during the 18th Congress na kinakailangan isaayos at gawing mas masusing ang
mga party list registration. Palagay ko ginagawa na rin ng COMELEC kasi marami naman silang tinanggal ng mga party list na ang siyang papasok sa party list quota. Si party list sino ba nominee yung nagtitinda niya ng pares-pares? Si Diwata. Si Diwata Pares. Okay, no more? Okay, on that Torres. note, thank you so much, Senator Amy Marcos. Yes, maraming salamat. Nakaraos. Okay naman yung tiyan mo. Hindi ako nag-CR. Okay, so mga kaibigan, oras natin alas 9:04 po ng gabi, Philippine Standard Time, at yun po ang naging kabuuan ng kapihan sa Senado. So yun po kinaganda no? Kaya maganda yung po kapihan sa Senado kasi parang one-on-one, no? Ambush interview sa mga senador natin, no? Nakaharap dyan ng senador, tapos mga media. So iba-ibang issue ang mga tinatanong siyempre ng media, katulad doon tungkol sa PhilHealth, meron tungkol sa mga magsasaka. So lahat po yun pinag-uusapan doon kung ano yung issue, no, natin ngayon. Yun ang po ang pinag-uusapan sa kapihan sa Senado. Okay mga kaibigan, with that, sa oras na alas 9:05 ng gabi, Philippine Standard Time, yun muna. That's all folks, at magbabalik tayo bukas muli, no, sa atin namang programang mga Agila sa bagong milenyo. Siyempre tampok po ang Central Luzon Region 45 Media Riders Club. Muli, ako po yung naging kasama, naging kakuya, ate bunso at kabarangay, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Now, talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin, opinyon, malawaking, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa. Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po kay Mong Pagdalo at tapos na po ang ating session. Adjourn na po tayo. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba inti ng iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, a responsible gun owner? Are you 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 a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners.
Ano pa hinihintay nyo mga ka-gunners? Sali na sa Wandang Pilipinas ngayon na! Shoutout dyan sa kaibigan natin si Sir Rosel Lopez. Sir Rosel, kumusta ka dyan? Guys, like and follow si Sir Rosel. Siya ho ang ating admin at saka owner-operator ng ating napakagandang online news TV, Millennial Online TV News and Updates. Ito ay nagpo-promote guys ng mga positivity sa buhay, mga updates natin sa mga local news at saka syempre mga promotion tungkol how to live a life better. Okay? Guys, like and follow si Sir Rosel. Sir Rosel, ingat palagi. Bye-bye. Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat yan ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo. Kaya manood, makinig dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa poste ng i-follow, like, subscribe, at i-share na mga katropa. Hi, this is Sokang Hilary Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan at yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanunood dyan ay hindi bobo! Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.